Sa Belle's POV, umuwi na sila nanay sa probinsya. Kami naman tuloy na nagsama ni Jake sa isang bahay. Araw-araw sabay kaming pumapasok sa university. Binaba niya ako, isang kanto bago mag-university. Good luck to your exam, babe, sabi niya sa akin. Pababa na kasi ako sa kotse niya. Thank you, Jake ko. Malambing na sagot ko sa kanya. Akmang bubuksan ko na ang pinto ng kotse nang kabigin niya ako sabay halik sa labi ko. Napangiti naman ako dahil ang sweet na talaga. Palagi niya tong ginagawa. Walang mintis halos araw-araw. Aalis ka na lang nang hindi nagkikis sa akin? Nakabusangot na sabi niya. Jake ko, ang cute mo po. Love you. Saad ko sa kanya bago ko bumaba sa kotse niya. May exam kami ngayon. Aminado ko na hindi ako katalinuhan kaya kabado ko. Kagabi tinulungan niya ako mag-review. Hindi ko nga masabi kung review ba talagang ginawa namin eh. Ang harot kasi ni Manong at gustong gusto ko naman. Umiiwas na rin ako kay Sandrix kasi ayoko na nagsiselo si Manong dahil ang sakit ng katawan ko kinabukasan. Masarap nga, pero kinabukasan, hirap na hirap naman ako maglakad. Sobrang gwapo nga, pero ubod naman ang pagkaseloso. Hindi na yata guro ngayon dahil secret agent na rin. Di naman ako ubod ng ganda, pero wagas makapagselos. Halos lahat ng kilos ko ay alam niya. Wala akong may tatago sa kanya. Dinaig pa niya mga CCTV kung makapagbantay sa akin. Naglalakad na ako ngayon papasok sa university. Alam kong nakasunod siya sa akin, kaya lagi akong masayang pumasok kasi kinikilig ako. Para kasi siyang stalker na nakasunod sa akin. Malayo pa lang, tanaw ko na si Karina na masama na naman ang tingin sa akin. Madalas pinapahiya niya ako sa klase. Hindi ako nagkukwento kay Jake. Ayoko nang sabihin sa kanya dahil alam kong magagalit siya. Pero nag-aalala ako para sa makukuha kong grado. Baka kasi magulat na lang ako, ibinagsak na ako ni Karina. Good morning, Franny. Bati sa akin ni Maxine pagpasok ko sa room namin. Good morning din sa'yo, Franny. Binati ko siya pabalik. Umupo ako sa pesto ko. Sinalubong ako ng matamis ng ngiti ni Joaquin. Lagi itong nagbibigay sa akin ng chocolates. Tanggap ko naman at pinibigay ko sa mga Franny ko. Umahanap din ako ng tamang pagkakataon na kami lang dalawa. Gusto ko kasi linawin sa kanya na may boyfriend na ako. Hi, for you. Bati niya sa akin, sabay abot ng isang kahon ng maliliit na chocolates. Joaquin, baka masira naman ang ngipin ko dahil lagi mo akong binibigyan ng tsokolate. Pabirong sabi ko na may halong katotohanan. May gusto ka bang iba para yun ang ibigay ko sa'yo? Tanong nito sa akin. Wala. Joaquin, siguro mas mabuti na itigil mo ng pagbibigay sa akin ng kahit na ano. Lakas loob na sabi ko sa kanya. Sabel, I like you. Sana bigyan mo ako ng chance. Pwede ba kitang ligawan? Tanong niya sa akin. Nailang ako dahil ramdam ko ang tingin ng mga classmates ko sa amin. Kahit hindi ko lingunin, nakatutok ang mga mata nila sa akin. Joaquin, pwede ba natin pag-usapan yan mamaya? Anong dapat niyong pag-usapan? Miss di makuha? Dinig kong tanong na Jake. Alam ko galit ito at nahalata ko yun sa boses niya. Kasi sir, nanliligaw si Joaquin kay Sabrina. Sabi ng kaklase kong epal. I'm not talking to you. Sigaw niya dito. Eh kasi sir, mamaya na lang sana namin pag-usapan. Kabadong sagot ko sa kanya. Bakit di mo rito sabihin? Para marinig namin? Tanong pa nito ulit sa akin. Sira na talaga siya. Kaya ako gustong makausap si Joaquin para naman dito mapahiya. Hindi po pwede sir. Sagot ko ulit kay Manong. Nakita ko ang paggalaw ng panga niya. Alam ko, hindi niya nagustuhan na naging sagot ko sa kanya. Pero hindi ko ipapahiya si Joaquin sa harap ng mga klase namin. Bakit di natin pag-usapan ngayon dito? Biglang tanong sa akin ni Joaquin. Seryoso ba siya? Kung alam mo lang sinasabi mo. Ani ko sa isipan. Mamaya na lang. Sagot ko sa kanya. Bakit ayaw mong sagutin dito? Dahil ba kay Sandrix? Tanong ng isa pang kaklase kong epal. Manahimik ka dyan? Saway sa kanya ni Maxine. Pwede bang mamaya na natin pag-usapan? May exam tayo ngayon. Sabi ko kay Joaquin. Hindi na ito sumagot at umupo na lang sa pwesto niya. Hindi na kasi kami magkatabi dahil inayos sa Jake ang seating arrangement namin. Naging tahimik ang buong klase at nagsimula ng exam namin. Hindi ako makapag-focus dahil nakasimangot si Jake. Parang gusto ko siyang palabasin para makapag-focus ako. Pero hindi ko pa pwedeng gawin, siya pa rin ang guru ko.
Nang matapos ang exam namin, ako ang inutusan ni Professor Karim Jake Morales na magdala ng mga papers sa office niya. Naiinis ako sa kanya kaya binuo kong pangalan niya. Paano ba naman kasi? Panay ang titig niya sa akin. Pagpasok ko pa lang, hinapit na niya ako kaagad papalapit sa kanya. Bakit di mo siya kinausap kanina? Tanong nito sa akin. Gusto ko siyang kausapin ng kami lang para sabihin sa kanya na taken na ako ng gwapo kong prof. Ang sama mo kanina. Gusto ko siya kausapin para hindi siya mapaya sa mga klase namin. Sabi ko kay Manong. Nakakainis lang dahil nawala na kaagad ang tampo ko sa kanya. Sorry babe, nagsiselos lang kasi ako eh. Lakas ang loob niya na ligawan ka. At ang may diin sa huli niyang sabi. Alam mo ba, napakaseloso mo. Sige na, babalik na ako sa klase ko. Kasalanan mo kapag mababa ang score ko kasi nakalimutan ko yung ibang sagot. Sabi ko sa kanya, ipapasa pa rin kita. Nakangiting saan niya sa akin. Tumigil ka? Gawin mo ng maayos ang grades ko. Huwag mong dagdagan. Kung anong kalalabasan, tatanggapin ko. Gusto ko maging proud sa sarili kong sikap. Paalala ko sa kanya. Okay, babe. Sagot niya sabay halik sa labi ko. Hindi na naman sana titigil kung hindi ko inawat. Paglabas ko, saktong parating si Karina. Pwede ba tayo mag-usap, Sabrina? Tanong niya sa akin. Tungkol saan po? Magalang na tanong ko sa kanya. Hindi ko naman siya pwedeng bastusin dahil guro ko pa rin siya, no? Malalaman mo rin. Sumunod ka sa akin. Utos niya kaya sumunod naman ako. Pumasok kami sa office niya. Nagulat ako na bigla niya lang akong sampalin. Gumising ka na sa ambisyon mo. Sa tingin mo ba mahal ka talaga ni Karim? Galit na sabi niya sa akin. Hindi ako sumagot sa kanya. Nasa university kami at nirerespeto ko pa rin siya kahit na pinagbuhatan niya ako ng kamay. Layuan mo na siya. Hindi ka na babagay sa kanya, isa ka lang dukha. Kahihiyan ka lang sa pamilya nila. Galit pa rin walalas ni Karina sa akin. Tumingin ako diretso sa mga mata niya. Hanggat sinasabi niya na mahal niya ako, mananatili ako sa tabi niya. Buong tapang kong sagot sa kanya. Mahal? Ikaw mahal niya? Isa ka lang laruan para sa kanya. Hindi mo siya kilala. Puno ng panguuyam na sabi niya. Kung laruan man ako sa kanya, sisiguraduhin ko, magiging laruan niya ako habang buhay. Laruang mamahalin at papahalagahan niya. Sabi ko sa kanya bago ko lumabas sa opisina niya. Paglabas ko, hindi ko napaghandaan ang mga luha na pumatak mula sa mga mata ko. Nasaktan ako sa sinabi niya. Mas masakit pa kaysa sa sampal niya sa akin. Binuksan ko naman ang phone ko dahil umilaw to. Nag-text pala si Manong sa akin. Jake ko. I love you, babe. Basa ko sa text na pinadala sa akin ni Jake. Mananatili ako sa tabi niya hanggat naririnig kong mahal niya ako. Aalis ako kapag siya na mismong umayaw sa akin. Karim's POV. Sobrang saya ng buhay ko ngayon. Ang totoo talaga, bago ako umalis galing sa probinsya ni Sabrina, humingi na ako ng permisong ligawan siya. Laking pasasalamat ko, pumayag naman to at ipinagkatiwala sa akin ng anak niya. Kung araw-araw masaya ako na siyang bumubungad pagkagising, kabaliktaran naman kapag nasa university kami. Sa dami ng lumalapit sa kanya, lahat sila gusto kong ibagsak sa subject ko, lalo na tuwing practice niya sa cheer dance. Simula nang nagbago siya ng style ng pananamit, ang daming umaaligid sa kanya. Isa na doon si Sandrix, na lantaran ng pagpapakita ng pagkagusto sa kanya. Palihim ko siyang pinapanood sa mga practice niya. Nakakainip kasi maghintay sa loob ng kotse ko. Habang naglalakad ako, nakasalubong ko si Sandrix. Kuya, can you give me a minute? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong ligawan si Sabrina. Direktang sabi niya sa akin. Umigting ka agad ng pangako sa galit. Ang lakas kasi talaga ng loob niyang magpaalam pa sa akin ha. What are you? Liligawan ko si Sabrina. Sa ayaw at sa gusto mo. Seryoso tong nakatingin sa akin habang nagpapaalam. Huwag mo siyang idagdag sa listahan ng mga babae mo. Seryoso ko habang nakatingin sa kanya. Yun ang ginawa kong dahilan kahit gusto ko siyang sigawan at sabihin sa kanya na ako ang boyfriend ni Manang. Seryoso ako kuya. Alam ko na gusto mo rin si Sabrina. Hindi mapagkakailayon ng mga galaw mo. Biglang sabi pa nito sa akin. I don't like her because I love her. She's my girlfriend now. Sabi ko sa kanya at wala akong choice kundi umamin sa kanya. Impossible! Hindi ako maniniwala hanggat hindi si Sabrina ang magsasabi sa akin. Sagot niya sa akin. Okay, it's up to you. Sagot ko bago nagsimulang maglakad paalis sa lugar.
Hindi kayo pwede kaya itigil mo ng kahibangan mo, kuya. Saan yan na talagang nagpainit ng ulo ko? Hindi na ako nag-isip pa. Inisang hakbang ko siya, sabay suntok sa mukha niya. Sa tingin mo, magugustuhan ka ni Sabrina? Gigil na tanong ko sa kanya. Lalo ka naman. Sagot niya sa akin. Report me. Utos ko sa kanya. Hindi ko gagawin yan. Hihintayin ko na lang ang araw na magtatanggal ka dito. Sa akin pa rin ang bagsak ni Sabrina. Maangas na sad niya sa akin. Try harder. Sabi ko bago ko siya iniwan. Shit! Mura ko habang nagmamaneho ko pa uwi. Sa sobrang inis ko, nakalimutan ko na siya. Kaya nag-U-turn ako para bumalik sa university. Tinawagan ko rin siya. Hello, Jake ko. Sagot niya sa akin. Hello, babe. Tapos na ba kayo? Tanong ko sa kanya. Opo, tapos na. Hinihintay kita dito. Umuwi ka na ba? Tanong niya sa akin. Sorry, babe. Pabalik na ako. Ang totoo, malapit na ako. Sabi ko sa kanya. Okay, nakita na kita. Aniya sa akin habang kumakaway. Medyo madilim na kaya alam ko, hindi na kami mapapansin ng ibang estudyante. Hindi na ako bumaba para pagbuksan siya ng pinto. Pagkapasok niya, humalik ito kaagad sa akin. Sana tumawag ka na lang na nakauwi ka na, para nag-commute na lang ako, sabi niya. Hinalikan ko ang likod ng kamay niya. It's okay, babe, sabi ko sa kanya. May nangyari ba? Bakit parang may kakaiba sa'yo? Biglang tanong niya sa akin. Pagod lang ako, babe. Sagot ko sa kanya dahil di ko nais na sabihin sa kanya ang nangyari sa pagitan namin ni Sandrix. Ganun ba? Alam ko na malulungkot to sa paraan ng pagkakasabi niya. Kamusta ang practice mo? Tanong ko sa kanya. Okay naman. Nagaya nga silang lumabas kami dahil Saturday bukas. Tumanggi ako dahil alam kong hindi ka papayag. Pwede ka namang pumunta kung gusto mo. Sabi ko sa kanya. Wag na. Madaming boys na kasama. Nakangiting sabi niya sa akin. Ay, binabawi ko ng sinabi ko. Hindi ka pala po pwedeng sumama. Sabi ko sa kanya. Alam ko, kaya nga ako nang umayaw eh. Napakasiloso mo pa naman. Sabi niya sa akin habang tumatawa. Napangiti na lang din ako dahil mukhang masaya na to. Mag-date na lang tayo ngayon. Sabi ko sa kanya. Sa bahay na lang tayo mag-date. Mamaya gumastos ka na naman. Sabi niya sa akin. Hindi niya talaga gusto ang panay ako gastos. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Okay, mag-grocery muna tayo. Sabi ko naman. Nagsuot lang ako ng cap para hindi ako makilala ng iba. Baka kasi may maligaw ng mga estudyante sa supermarket. Mas mabuting mag-ingat kaysa maging kampante. Habang namimili kami, hawak ko ang kamay niya. Napapangiti na lang din ako kapag nakikita ko siyang nakangiti. Babe, sa tingin mo kailangan natin to sa bahay? Tanong niya sa akin. Ikaw, babe, gusto mo ba yan? Tanong ko rin sa kanya. Wag na, nagagandahan lang ako. Sabi niya sabay baba ng wall decker. Napangiti naman ako. Lumapit na ako at tinampot ko to sabay lagay sa cart namin. I think we need that. Maganda sa room natin. Sabi ko sa kanya. Ang ganda ng ngiti niya. Lumapit pa ito at yumakap sa braso ko. Napangiti naman ako at tinalikan ko siya sa noo. Pero kumunot ang noo ko na may nakita akong pula sa bandang kanan ng pisngi niya. Babe, what happened to your face? Tanong ko sa kanya. Ha? Dito, ano nangyari dito? Sabi ko sabay turo sa pisngi niya. Ito ba? Kinamot ko kanina kasi makate. Sagot niya habang umiiwas ng tingin sa akin. Are you sure? Para kasing daan ng kamay? Tanong ko sa kanya. Opo, sure. Kaya tayo na't magbayad na tayo. Nagugutom na ako, Jayco. Paglalambing niya sa akin. Okay, let's go. Sabi ko sa kanya. Nang makapagbayad na kami, umuwi na kami. Tahimik to habang nasa biyahe kami. Nakafocus lang ito sa pagmamaneho. Jayco, pwede ba tayong dumaan sa ihawan doon sa may labas ng subdivision? Tanong niya sa akin. Okay, sagot ko sa kanya. Thank you, Jayco. Masayang sabi niya. Ipinarada ko muna ang kotse sa gilid ng kalsada at bumaba kami. Nagmamadali pa nga ito eh. Kuya, pabili po ng isaw, mga 20 pieces po, sabi niya. Nagulat ako sa dami ng binili niya. Babe, bakit ang dami naman? Kaya mo bang kainin yan? Tanong ko sa kanya. Oo, akin lang yun. Pili ka na lang ng sayo. KKB tayo ha? Sabi niya sa akin. What's KKB? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Kanya-kanyang bayad, sagot niya.
Natawa naman ako sa sinabi niya. Ang dami niya namang binili. Sa tingin ko parang uubusin niya lahat ng paninda ni Manong. Hinayaan ko na lang. Pero hindi ko hahayaan ang sinasabi niyang KKB. Kuya, ito pong bayad ko sa mga binili ko. Sabi niya kay Manong sabay abot ng pera. Naku iha, bayad na. Binayaran na ng asawa mo. Dinig kong sabi ni Manong. Tumingin to sa akin ng masama. I love you. Bulong ko sa kanya. Nakakainis ka. Sabi ko kay Kibi tayo. Nakabusangot na sabi niya. Hindi ko hahayaan ikaw magbabayad, babe. Kaya masanay ka na. Nang okay ng lahat ng binili namin, umuwi na kami kaagad sa bahay. Kinain namin lahat ng binili niya. Nag-take out kami sa fast food kanina kasi gusto rin niya. Bakit mo kinakain ng parati ko? Umiiyak na tanong niya sa akin. Akala ko, babe, share tayo. Tsaka isa lang Wala akong sinabing share tayo, ha? Kaya nga ako namili lang sa akin, eh. Bulyaw niya sa akin. Sorry na, babe. Huwag ka nang umiyak. Ito na, kinagatan ko lang yan. Isipin mo na lang, tinikman ko lang. Pagpapatahan ko sa kanya. Akin na nga. Ines na sabi niya, sabay hablot sa kamay ko ng isaw. Napatulala na lang ako sa ginawa niya. Kasalanan mo rin naman. Bakit kasi hindi ka bumili ng isaw? Kastigo ko sa sarili ko. Kasalanan talaga ng isaw na yon. Mukhang nagalit pa sa akin dahil lang sa isaw. Sa Belle's POV. Alam ko hindi siya naniniwala sa sinabi ko na kinamot ko lang ang pisngi ko. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na sinampal ako ng ex niya. Dahil sa practice, hindi kami nag-usap ni Joaquin. Siguro sa Monday ko na lang siya kakausapin. Sa ngayon, nilalasap ko muna ang sarap ng ihaw-ihaw na binili namin. Habang kumakain kami, bigla na lang siyang kumuha ng isaw ko. Bigla na lang akong nainis at umiyak. Ang sarap kasi ng isaw na tinda ni kuya sa labasan at gusto ko na ako lang ang kakain. Babe, tawag niya sa akin. Nandito kami ngayon sa silid namin dahil matutulog na kami. Babe, nagagalit ka pa rin ba sa akin? Tanong niya ulit dahil hindi ko siya pinansin. Pwede ba ako matulog sa kabilang kwarto? Tanong ko sa kanya. What? Kumunot ang noo niya habang tinatanong niya ako. Ayaw kitang katabi. Sabi ko sa kanya sabay iwas ang tingin. May problema ba? Malumani na tanong nito sa akin. Bigla ako na konsensya sa ginawa ko. Inila lang ako sumagot at tumiga na lamang ako. Sa totoo lang, inaantok na talaga ako. Alam ko rin na nakatingin to sa akin ngayon. Humiga ito at yumakap sa akin. Ang sarap niyang yumakap, kaya hindi ko na namalayan nakatulog na pala ako. Araw ng Sabado ngayon, kaya wala namang pasok. At dahil inaantok pa ako, natulog pa ulit ako. Alam ko na nakayakap pa rin siya sa akin. Sumiksik ako sa dibdib niya at niyakap siya na mahigpit. Tuwing walang pasok, tanghali na talaga kaming nagigising. Good morning, babe. Sabi niya sa akin sabay halik sa noo ko. Araw-araw niya yung ginagawa. Minsan natatakot na akong magising na wala siya sa tabi ko. Good morning din sa'yo, Jay ko. Nakangiting bati ko sa kanya na para bang hindi ako nagtampo kagabi. Ngumiti ito at tinalikan ako sa labi. Hindi ka na ba galit sa akin? Tanong niya sa akin. Hindi naman ako galit, nagtatampo lang. Sagot ko sa kanya. Siniil niya ako ng maalam na halik. Nang maghiwalay ang mga labi namin, ngumiti kami sa isa't isa. Bumangon na ako dahil naalala ko labada day pala namin. Ang naging routine namin siya lagi nagluluto ng pagkain namin. Ako naman naglilinis pero madalas siya rin. Kasama ko siya tuwing naglalaba ako. Nagiging magaan ang lahat ng trabaho ko. Hindi ko rin masasabi na nagtatrabaho ko dahil magkatabi kaming natutulog. Mas maganda sigurong itawag sa akin ay housewife. Minsan natatawa ako sa mga naiisip ko. Babe, uwi muna tayo sa mansyon mamaya. Nangungulit kasi si mommy na may dinner kami. Sabi niya sa akin. Babe, pwede ba dito na lang ako? Tanong ko sa kanya. No, babe. Sasama ka sa akin. Okay, basta behave ka doon. Paalala ko sa kanya. Yes, ma'am. Sabi niya sabay saludo pa. Napangiti naman ako. Pagkatapos namin maglaba, natulog muna ulit ako. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya kasi nandoon siya sa office niya. Wala naman kaming mga activities sa school dahil kakatapos lang na exam. Bandang 6, nagising na ako. Wala siya sa tabi ko at narinig ko ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Kaya alam ko naliligo ito ngayon. Nagayos na lang ako ng mga gamit dahil sabi niya, doon daw kami matutulog. Paglabas niya sa banyo, agad din akong pumasok.
Hindi ko na siya binate kasi naman natutokso na naman ako habang nakikita ko ang katawan niya. Sarap pa naman ng mga pandesal niya. Naiinis lang ako dahil lately gustong gusto ng katawan ko. Ang init na nagmumula sa kanya. Ayoko naman ng ganito. Baka isipin niya gustong gusto ko na lagi kami nagtatalik. Paglabas ko nagulat ako dahil hindi pa to nakapagbihis. Nakatapes lang ang towel sa bewang niya. Hindi ka pa nagbihis? Tanong ko sa kanya. Wala akong makuhang sagot mula sa kanya. Lumapit ito at hinapit ako papalapit sa kanya. Jake, magbihis na tayo. Sad ko sa kanya pero paungol ang paraan ng pagkakasabi ko. Babe, tawag niya sa akin sabay halik sa labi ko na tinugon ko naman. At pinagsaluhan namin ng isang mabilis at mainit na tagpo. Gusto pa sana niyang mag-round 2 kung hindi lang tumawag ulit sa senyora. Sinabi rin kasi nitong daanan namin si Karina. Doon pa lang nakaramdam na naman ako ng selos. Babe, sorry pero kailangan nating daanan si Karina. Okay lang, dito na lang ako sa likuran. Baka ano pang isipin nila kapag akong katabi mo. Sabi ko sa kanya. No babe, dito ka sa tabi ko. Seryosong sabi niya. Sumunod na lang ako kaysa makipagtalo pa. Mas pinili ko na lamang sundin siya. Bumiyahin na kami at dumaan sa kondo ni Karina. Nakita ko malapad ang ngiti nito na makita si Karim, pero biglang napalitan ng galit nang makita niya ako. Kasama palang maid. Nakaismed na pasaring niya sa akin. Shut up! Galit na sabi ni Karim sa kanya. Bakit? Totoo naman. Umirap ito sa akin. Inawakan ko ang kamay ni Jake at gumiti sa kanya. Nais kong iparating sa kanya na okay lang ako. I love you babe, sabi niya sa akin. Alam ko iniinis lang niya si Karina. Tumigil nga kayo? Inis na sabi sa amin ni Karina. Pero itong si Jake parang walang naririnig. Panay halik ito sa isa kong kamay habang nagmamaneho. Ano bang nagustuhan mo sa maid na yan? Hindi siya nababagay sa'yo for sure. Kayamanan mo lang ang habol niya. Naiinis na tanong ni Karina kay Jake. Shut up! Kung wala kang sasabing maganda, mas mabuti pang manahimik ka. Galit na sabi sa kanya ni Karim. Pero kung hindi ka pa titigil, itatapon kita palabas ng kotse ko. May diing sabi nito kay Karina. I hate you. Sigaw nito kay Karim. Hate me all you want? Sagot pa nito. Tumigil ka na. Saway ko sa kanya. Okay babe. Sagot nito sa akin. Naging tahimik ang biyahe namin. Ako na may parang inaantok na naman. Umidlip muna ako. Babe, wake up. We're here. Bulong niya sa akin. Gumising naman ako. Inayos ang aking sarili bago bumaba. Isang mainit na halik ang binigay niya sa akin. Ang buong akala ko, isang simpleng dinner lamang nila, pero party pa lang magaganap. Babe, tutulong muna ako sa kanila ha. Bulong ko sa kanya. You don't need to do that, sabi niya sa akin. Nakalimutan mo na yata, maid ako hindi guest. Nakangiting sabi ko sa kanya. But you're my... Please, behave ka po muna. Sabi ko sa kanya. Iho, na-miss kita anak. Salubong sa kanya na senyora, sabay yakap dito. I miss you too, mom. Sagot naman ni Manong. Sabrina, ikaw na ba yan? Ang ganda mo sa new hairstyle mo ah. Natutuwang sabi ni senyora. Magandang gabi po, senyora. Bati ko sa kanya. Ano ka ba? Tawagin mo akong mom. Bulong niya sa akin. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Tumingin ako kay Karim na nagkibit balikat lang sa akin habang nakangiti. Alam niyo po? Tanong ko dito. Of course, Iha. Walang secret sa akin. Mama's boy yan. Nakangiting sabi niya. Sorry po, sabi ko dito. Bakit ka ba nagsasorry? Tara na, pumasok na tayo. Huwag ka nang tumulong doon, maupo ka sa tabi ni Karim. Sabi nito sa akin. Huwag na po, nakakahiya po eh. Sabi ko sa kanya. Pero, Mom, hayaan mo na lang siya. Baka hindi siya maging komportable kapag sa atin siya umupo. Marami din na magtataka kapag sa atin siya sumama. Hindi pa siya ready, Mom? Mahabang litanya ni Manong kay senyora. Okay anak, ang dami mong paliwanag. Sabi nito habang nakangiti. Sige, bahala ka na Iha. Mauna na kami sa'yo. Paalam nito sa akin. Sige po, sagot ko naman. Call me if something happens, okay? Sabi sa akin ni Karim. Ngumiti ako sa kanya bilang sagot. Pumasok na sila at ako na lang naiwan mag-isa. You look happy, pero hindi rin yan magtatagal.
Sabi sa akin ni Karina bago pumasok sa loob. Nasa tabi-tabi lang pala ito. Okay lang, at least happy. Ikaw naman hindi. Mahinang sabi ko nang makaalis na siya. Siguro kailangan ko nang sunayin ng sarili ko tuwing nasa paligid si Karina. Pumunta ako ng kusina para tumulong sa kanila. Ayokong walang ginagawa. Nay Ason, kamusta na po kayo? Tawag ko dito habang papasok ako sa kusina. Isabel, ikaw na ba yan? Tanong nito sa akin. Opo, ako po ito, ang pinakamagandang manang. Pabirong sabi ko kay nanay. Ang ganda-ganda mo na. Bagay sa iyong buhok mo. Higit sa lahat ang blooming mo. Iba yatang mag-alaga sa senyorito. Pabulong lang ang huli niyang sinabi. Alam niyo rin po? Tanong ko dito. Siyempre, proud na sabi nito sa akin. Sagana po kasi sa dilig yung mga bulaklak sa amin. Nakaka-blooming po yun, sabi ko dito. Talaga ba? Siguro ako na magdidilig ng mga halaman sa hardin para magmukhang bata pa ako. Sabi naman ni Nay Ason. Napatampal ako sa noo ko. Akala ko naman naintindihan niya ako eh. Ngumiti na lang ako sa kanya. Ano pong pwede kong maitulong sa inyo? Tanong ko dito dahil mas gusto ko kasi na may ginagawa ako. Wag na anak, kaya na namin to. Sinabihan ako ni senyora na wag kang hayaang tumulong. Saad sa akin ni Nay Ason. Po, hayaan niyo na po akong tumulong, Nay. Pamimilit ko pa dito. Baka sa akin naman magalit si Karim, sabi nito sa akin. Hindi po yan, akong bahala sa kanya. Bulong ko kay nanay. Ikaw talaga? Bahala ka, gawin mong gusto mo. Nakangiting sabi ni Nanay Ason sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. Kinuha ko ang mga tray ng pagkain at tumulong akong ilagay sa mesa. Tumingin sa akin sa Jacob pero ngumiti lamang ako. Alam ko na ayaw niyang tumutulong ako pero mas ayaw ko na walang ginagawa. Pagkatapos kong tumulong, umupo lang ako sa may tabi. Medyo malayo sa kanya. Iba talaga kapag mayayaman. Kaya naisip ko na hindi ako nababagay sa kanila. Pero anong gagawin ko? Tumubok ang puso ko sa isang mayamang lalaki. Umilaw ang phone ko. Napangiti ako na nag-text ito sa akin. Jake ko, where are you babe? Me. Dito lang ako sa tabi. Bakit po? Jake ko, hindi kasi kita nakikita eh. Gusto ko na nakikita ka. I love you babe. Me. I love you, Jake ko. Huwag mo akong isipin, okay lang ako. Jake ko. Okay, babe. Text me if you need anything. Me. Gusto ko ng isaw, Jake ko. Babe, walang isaw dito. Me. Alam ko po. Jake. Bukas na lang tayo bibili. Hindi na ako sumagot sa text niya. Nagsimula na rin kasi ang party. Ayoko naman siyang istorbahin pa. Lumabas ako ng mansyon at naglakad-lakad. Hindi ko na malay nakalabas na ako ng subdivision. Sobrang natuwa ako kasi may nagtitinda ng ihaw-ihaw sa labasan. Bumili kaagad ako. Umupo muna ako sa gilid habang iniintay kong order ko. Kuya, pakitusta po ng order ko, salamat po. Paalala ko kay kuya. Nang okay na mga binili ko, bumalik ako sa kinaupuan ko. Doon ko na kinain ang mga binili ko. Iha, hindi ka pa ba uuwi? Malalim ng gabi. Tanong sa akin ni kuya. Anong oras na po, kuya? Tanong ko dito. 11:00 na. Sagot niya sa akin. Po? Patay ako nito. 11:00 na di ko na malay ng oras. Mabilis kong kinuha ang phone ko. Nawindang ako sa dami ng missed calls ni Jake at mga text messages. Umabot lang naman ng 300 missed calls at 100 na text. Napatampal ako sa noo ko sa katangahang ginawa ko. Natatakot akong buksan ang mensahe niya. Alam ko hinahanap niya ako. Ibinalik ko sa sinbag ko ang phone ko. Uwi na po ako, kuya. Paalam ko sa kanya. Sige, iha, mag-iingat ka. Sabi nito sa akin. Kayo rin po. Sabi ko kay Manong na nagtitinda. Nagsimula na ako maglakad papasok ng subdivision. Malapit na ako sa manson pero sobrang kinakabahan ako. Nangihina ang mga tuhod ko habang papalapit ako sa may gate. Nagulat ako nang biglang may yumakap sa akin. San ka galing? Alam mo bang nababaliw na ako kakahanap sa'yo? Bulong niya sa akin. Hindi ako nakagalaw kaagad sa kinatatayuan ko. Pawisan siya at tinihingal. Mahinang sabi ko, sorry po. San ka ba galing? Akala ko may nangyari na sa'yo. Hindi ka rin sumasagot sa mga tawag ko. Kalmado pa rin tanong sa akin ni Manong. Humarap ako sa kanya. Napalunok pa ako habang nagtama ang mga mata namin. Sorry kung pinag-alala kita.
Kasi lumabas ako, di ko namalayan ng oras. Gusto ko kasing kumain ng isaw. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Napayuko pa ako para hindi niya makita ang mukha ko. Bigla na lang kasi ako napaiyak. Sorry talaga, babe. Umiiyak na sabi ko. Hush, it's fine. Sana sinabihan mo ako para sinamahan kita. Sabi niya sa akin. Hindi ka galit? Tanong ko sa kanya. Ngumiti ito sa akin. Hindi, babe. Pasok na tayo sa loob. Magpapalit na ako ng damit ko. Basang-basa na ako ng pawis. Sabi niya sa akin. Okay lang ba na kasama mo ako sa pagpasok natin? Baka may makikita sa atin. Nag-aaral lang tanong ko pa sa kanya. Don't mind them. Wala akong pakialam sa kanila. Sagot niya sa akin. Sabay hila sa kamay ko. Pumasok kami sa manson at nakasalubong namin si Karina. Masama kaagad ang tingin niya sa akin. Nakita mo na pala ang maid. Sabi niya. Shut up. Mind your own business. Galit na sabi sa kanya ni Karim. Let's go, babe. Yaya sa akin ni Manong. Umakyat kami sa kwarto niya. Namiss kong maglinis dito. Umupo muna ako sa couch niya. Stay here. Maliligo lang ako. Sabi niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Habang nakaupo ako, may narinig akong kumatok sa pintuan. Tumayo ako para silipin kung sino. Bumungad sa akin si Karina. Diretsong pumasok to sa kwarto ni Jake at binangga pa ako. Where's Karim? Mataring na tanong niya sa akin. Sa banyo. Maiksing sagot ko sa kanya. Hindi ka ba talaga titigil sa ambisyon mo? Para sabihin ko sa'yo, bata pa lang kami. Pinagkasundo na kami ng mga magulang namin. Kaya pwede ba? Umalis ka na sa buhay namin. Masasaktan ka lang. Sabi niya sa akin. Alam ko. Sinabi sa akin ni Jake. Sabi ko sa kanya. Nakita kong nagulat to sa sinabi ko. Really? Nahuutal pang tanong niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Lumapit na naman to at sinampal ako ng malakas. Para magising ka sa What do you think you're doing? Galit na sigaw ni Jake. Lumapit ito sa akin at niyakap ako. Leave. Bago pa ako makalimot. Lumabas ka na. Leave. Now. Sigaw sa kanya ni Karim. Kinakampihan mo pa talaga ang maid na yan? Ako ang papakasalan mo. Umiiyak na sabi nito kay Jake. Kahit kailan walang kasal na magaganap. Seryosong sabi sa kanya ni Jake. Magsisisi ka sa pagpili mo sa maid na yan. Sisiguraduhin ko sa akin kay kakasal. Do whatever you want. At pag nalaman ko na may ginawa ka kay Sabrina, hindi kita mapapatawad. Sabi sa kanya ni Jake. Hindi mo ako matatakot. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya sa university. Matapang na sabi niya kay Jake. I am warning you. Huwag mong pakikialaman si Sabrina. Now leave. Labas. Sigaw niya kay Karina. Tumingin muna si Karina sa akin ng masama at nakita ko ang pagtaas ng isang sulok ng labi niya. Lumabas to at padabog niyang isinara ang pinto. I'm sorry, babe. I love you. Are you okay? Tanong niya sa akin. Okay lang ako. Maliligo muna ako o may usok ako eh. Sabi ko sa kanya. Alam ko nag-aalala ito sa akin, pero mabilis akong pumasok sa banyo. Doon ako umiyak ng umiyak. Di ba gusto mo to? Kaya kayanin mo. Kausap ko sa sarili ko sa salamin. Hindi ko po pwedeng ipakita sa kanya na nasasaktan ako dahil lalo lang siyang mag-aalala sa akin. Minahal ko siya at ito na ang simula ng lahat. Paglabas ko, nakita kong pag-aalala sa mukha niya. Sorry for making you cry. Sabi niya sa akin. Hindi ako umiyak. Napuntahan lang ng sabon. Kinusot ko siya kaya siya namula. Pagsisinungaling ko sa kanya. Wala itong naging tugon pero niyakap lang niya ako. I love you, babe. Bulong niya sa akin. Sapat na sa akin ang salitang yon para lumaban para sa aming dalawa. Hanggang saan kaya ang kayang gawin ni Karim at Sabel para ipaglaban ang kanilang relasyon? Ano ang gagawin ni Karina para makuha si Karim kay Sabel? At bakit nga kaya nahihilig si Sabel sa ihaw-ihaw? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.